pantay na oportunidad sa mga may kapansanan. Yeah, giving equal opportunity, equal treatment. Work here, respect, equal treatment, hearing and deaf. Pagtulong sa kapwa. Iniisip minsan, okay, mag-doktor ako para kumita, yumaman, gano'n. Pero huwag natin kalimutan yung oath natin bilang isang doktor na tumulong sa tao. Ang kwento ng kumpanya na nagbibigay na trabaho sa mga may kapansanan. Ating alamin, ito po si Paring Ray Langit. Ang misyon ng World Surgical Foundation Philippines sa iba't ibang panig ng bansa. Ating sundan. Ako naman ang inyong kasangga, JR Langit. Walong taon na nagtatrabaho sa Lamoyan Corporation si Jennifer na isang deaf o hirap sa pagdinig. Isa lamang si Jennifer sa napakaraming may kapansanan na nabigyan ng pagkakataong magtrabaho sa kumpanyang gumagawa ng kilalang Happy Toothpaste. My life before, I was studying in college, then I graduated, then I worked to teach children, and then for about 6 months, my mother and father want me to apply, to go here in Manila to look for work. And my mother told me that Lamoyan accepts deaf. Malaki na bago sa buhay ni Jennifer sa Lamoyan dahil bukod sa natuto siyang humawak ng mga makina para sa paggawa ng mga produkto, nagkaroon din siya ng mga bagong kaibigan. We have new friends, we learn. The hearing and the deaf, they teach sign language, so the deaf teach, they learn how to sign language. And when there are new deaf here at work, we teach how to operate the machine. Hindi lang kabuhayan ang ibinibigay ng kumpanyang gumagawa ng Happy Toothpaste sa kanilang mga empleyado dahil busog din ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng Bible study. So you know that you can read the Bible. God created the earth, okay, man, Eve. She learned about Mary, gave birth to Jesus Christ, and Jesus Christ saved us. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have eternal life. Para kay Jennifer, pantay sa pagkakataon para sa lahat ang ibinibigay ng Lamoyan. Dito siya nakaranas ng respeto at dignidad sa kanyang ginagawa. For the people, do not be shy to work. Be brave to come to Lamoyan and work here. Do not be shy. Okay. So hearing and deaf are equal. Okay. And can do what the deaf and the hearing can do. Okay. Kaya naman lubos ang pasalamat ni Jennifer dahil nakatutulong na siya sa kanyang pamilya. I want to thank Dr. Cecilia very much for giving the deaf, for helping the deaf like me before, and to support my family, for the deaf and the mother who used to work here, my brother, sister, yung sister niya working here din. If I do not have work here, it will be difficult to support. So I thank Dr. Cecilio for accepting me here in Lamoyan so that I can support my family. 30% ng mga empleyado ng Lamoyan ay mga PWDs, kung saan karamihan sa kanila ay mga deaf o hirap sa pagdinig. Naniniwala ang mga nagpapatakbo ng kumpanya na hindi lang dapat tubo o kita. Doon
dapat ay nakatutok din ang negosyo sa mga responsibilidad sa komunidad. The Lord inspired me to use the story of William Colgate. Sabi ko, Lord, baka ito ang gusto mong gawin ko. Ako ang maging Colgate dito sa Pilipinas. 86, when we closed the company, we decided to pursue this particular business para magamit yung tubes namin. So many millions of tubes. Nasa warehouse, walang ginagawa. We have to lay them off. We have to pay them separation pay. So that started the business of toothpaste. Katulad ng ibang negosyo, hindi naging madali sa Lamoyan ang pagsisimula sa negosyo. Pero hindi sila sumuko. Hindi umaatras. There's no such thing as smooth sailing sa negosyo. Pati sa commercial, pati sa quality, basta persistent. Giving up is not an option. Bawal sumuko. Pag you're willing to continue to maintain the faith, eventually, one day, you will hopefully succeed. Because failures is the stepping stone to success. Pero pa sa akin, mas importante, you have to pray. Approach your Lord. Approach our God, who is a merciful God. And if you rely on this faithful God, one day, you will succeed. Pinakmalaking hamon sa Lamoyan kung paano nila tatapatan ng isang pangalan ng toothpaste na nakatatak na sa isipan ng publiko. Okay, we have to think of a brand. Hanggang ngayon, sinasabi pa sa akin, Cecilio, masarap yung Colgate mo. Sabi ko, ang sakit naman. Toothpaste, hindi Colgate, di ba? Kasi kasanayan na matagal na sila So we came out with a name. The word was Smile. The brand was Smile. Pero at that time, it was registered by Procter & Gamble. Pwede kasi mag-register in the 80s kahit walang toothpaste. Ngayon, bawal na Kailangan may produkto binibenta mo sa community before you can register the brand. Naisip namin yung Smile kasi pag nagtututbrush ka, nakatawa ka di ba? Yun. Kung nakatawa, aside from smile, the other word is happy. H-A-P-P-Y. Sabi ko, corny naman, gamitin natin P-P-Y sa brand. So, pinalitan ko spelling, ginawa kong H-A-P-E-E. Kumpara sa mga kilalang brand, halos kalahati ng presyo ng mga ito ang presyo ng Lamoyan sa kanilang produktong Happy Toothpaste. Pero hindi naman, hindi matatawaran ang kalidad ng kanilang produkto. 1999, we decided, pinalitan na namin yung aluminum tubes. Ginawa namin, plastic na rin kami. Kasi we want to be at par with the best, with our competitors, multinational. So, unang ginawa ko, hanap ako ng consultant para sa quality. Si Elmer, yan din ang gumawa ng formula namin for Gumtech. Itong formulation, ang tawag sa kanya is cosmeceutical. Cosmetic with pharmaceutical effect. Nag-floss tayo, madalas may dugo. So itong Gumtech is good for that because we added vitamin E and allantoin, which is good to restore bleeding gums. At para makilala ang kanilang Happy Toothpaste, pumasok rin sa mundo ng advertising ang Lamoyan. Una nilang commercial ay may kaugnayan sa Olympics at sumunod ang kinikilalang Kumukuti-Kutitap commercial. Parang platform and announcing Happy, the official toothpaste of the Philippine Olympic team. Ang ginawa ko, nilagay kong Happy, malaki. Tapos nilagay ko official toothpaste, maliit lang sa ilalim. Olympic rings, malaki. So akala ng tao, we sponsored the Olympics. Uy, Happy, pang-Olympics ito. So, doon nagsimula, umangat ang Happy Toothpaste, nakilala. That was the first commercial. And the second commercial was with Rufa Gutierrez, Kumukuti-Kutitap. Kasi yung script writer pumunta sa akin, maraming script pinakita sa akin. Sabi ko, wala tayong laban sa Colgate. Kailangan may magandang slogan for us to be remembered. Naglasing siya nung gabi. Nag-inom. Nung medyo lasing na siya, hilo na siya,
tiningnan niya yung bituin. Uy, sabi niya, kumukuti-kutitap yung bituin. Ayun. The next day, pumunta sa akin. Sabi na, boss, pwede ba yung gamitin natin yung kumukuti-kutitap? Ayos, sabi ko. Oo, sakto yan sa toothpaste natin. Operating room na dinadala sa mga liblib na mga lugar ang handog naman ng World Surgery Foundation Philippines. Susunod na sa muling pagbabalik ng Kasanggabon Langit. Labing-apat na taon ding tiniis ng isang lolo sa Calbayog, Samar ang kanyang bukol na halos kasing laki ng volleyball. Ang matinding pagtitiis sa sakit ang karaniwang nararanasan ng ating mga kababayang nakatira sa liblib na lugar at malayo sa serbisyong medikal ng pamahalaan. Ang mga katulad ng lolong ito ang misyon ng World Surgical Foundation Philippines. May isa kami pasyente na, I think 68 years old, na taga Samar. May malaking bukol siya, almost as big as a volleyball dito. At almost 14 years niya inadaing. Tapos, ito kasi special because kinuha siya ng military from the mountain sa bundok. Yung siya nakatira, binabasa dun sa ospital at ginawa. Talaga naginhawaan siya. Pasalamat siya na pasalamat na natanggal yung bukol. So yun din ang nakakita ko na kaibahan ng surgical mission sa mga medical. Kasi medical, of course, yung magbibigay ka ng gamot at consultation. Pero ito kasi malaki talaga din yung impact. The other one is, of course, sa linya ko na pambata. Na-opera namin yung mga bata na minsan nag-aantay talaga sila ng ilang years din before operation. Nagsiskip sila ng school, minsan nabubuli sila or talagang hindi kaya. So after ng operation namin sa mga ganitong klaseng bata, tuwan-tuwa yung magulang, pati yung bata is nakakabalik sa school. So may future. Kaya nakakapag-alala at saka na heartwarming din sa mga experience niyo. Nagsimula ang grupo ni na Dr. Suntay sa pagsama sa mga foreign surgical mission bilang bahagi ng kanilang training bilang mga doktor. Pero dahil minsan lang ito sa isang taon, nagpasya silang bumuo ng foundation at gawing madalas ang surgical missions sa mga mahihirap na komunidad. Sumasama ako nung med school pa lang. No? Mga 1998 yun mga ganun. Almost 800 to 900 ang nag-aantay for medical mission. Surgeries, mas madami din, mga 200 nag-aantay. Gusto ko isama sa part ng daily life ko, no? Within the year, talagang mag-mission. So, yun na talaga nakita ko going through different areas na malaki yung need, no, natin sa Philippines. Karaniwan ng ginagawa ang mga medical mission pero malaki ang kaibahan nito sa surgical mission na ginagawa ni na Dr. Suntay dahil hindi ito isang araw na mission lang. Malaking paghahanda, that's why it's mga 3 or 4 months before dahil number one, binibigyan namin yung opportunity yung local government. Sila yung mag-screen ng tao. So it takes, kasi pag surgical, medyo matagal may mga clearance yan Maliban doon, syempre, gagather ko din yung team ko. Most of the team ay galing Manila. Made up of surgeons, anesthesiologists, may pediatrician, internist, may pathologist, tsaka mga nurses. So ang gusto sana namin is, kung ano man ginagawa namin dito sa mga big hospitals namin, ganun din yung safety. Yung mga kailangan din na gamit na i-augment kasi hindi man kompleto minsan yung mga facilities sa ospital, dala din namin. So may dala kaming extra anesthesia machine, cautery machine, mga headlights para maganda yung ilaw, may mga suction machine, at saka lahat ng gamit, mga gowns, sutures, medicines, dala namin lahat yon. So we really want to provide na as much as possible, walang gagastos yung pasyente. Again, kadalasan pasyente would be mga indigent population, mga mahihirap talaga, which we allowed the local government to choose. Nag-iikot sila barangay to barangay yan ginagawa nila. Kadalasan mga operasyon na ginawa namin is adult and pediatric. So may mga adult surgeons ko, may mga general surgeons, mga ENT, etc. Ako naman, ang linya ko is pediatric. So kadalasan inoperahan namin yung mga thyroid, madami thyroid sa probinsya, gallbladder, breast mass, breast cancer, inoperahan namin, muluslos, almoranas, fistula, yung mga infection sa anus,
Ako naman, ang linya ko pambata, so ginagawa namin is mga bukol sa bata, lus-lus din, mga hindi bumaba yung itlog, abnormal yung butas ng daanan na ihi. Tapos mga major abdominal surgery. Example lang yung mga babies na napanganak na walang butas puwet. Naging misyon rin ng grupo na kung ano ang ibinibigay na serbisyo kapag inooperahan sa malaking ospital, ay maibigay rin nila ito sa kanilang mga pasyente. Ilan ba kayo, Doc, kadalasan na pumupunta sa mission? Yung mga kasamahan mo, tsaka yung mga doctors, nurses, and volunteers. Pwede rin dun sa lugar na yun, kukuha kayo. Minsan, definitely, malaking tulong is may local counterpart. Kasi ang importante dito yung pag-alaga ng pasyente. Kasi siyempre kami, after operation, alis na. Pero ang mag-aalaga din dun sa post-op at saka pagbabantay sa pasyente is yung local doctor. 20 surgeons from different areas. Tapos anesthesiologist, normally mga 8 to 10. Tapos may mga medical specialists kami, pathologists, at saka nurses. No? Kasi yung nursing service ito is medyo, sabihin natin, specialized eh. So hindi na siya yung normal nurse na nakikita natin sa ward. Itong nurses namin is yung specialized kasi sanay sila sa OR. Para marating rin ang mga malalayong lugar tulad ng Sulu, nakikipag-ugnayan sila sa mga militar para makagamit ng C-130 kung saan halos 45 minuto silang nakatayo sa biyahe. Challenging also because of the logistics, yung pagpunta. Pangalawa din, syempre, alam natin na Sulu was before talagang medyo high, sabihin natin, delikado na area. Medyo maganda naman. We felt safe. The whole time naman kasama namin yung mga escorts. And also Tawi-Tawi. But I think same naman. But I think Sulu was more difficult kasi yung Tawi-Tawi may commercial flight na eh. Yung Sulu kasi wala pa eh. Kaya talaga C-130 talaga. Normally sa isang mission namin, nakakagawa kami ng almost mga 200 surgeries. Ang major surgery umaabot ng mga 60 to 80. No? Depende sa pasyente na binigay sa locality. And then the others, yung mga minor surgery, mga bukol-bukol. Bukol na kayang gawin na uwian sila. Kasi pag hindi natin makuha na maliit yan, pag inabutan ng ilang taon, lalaki. Parang siyang prevention in a way na hindi siya abutin ng ganun kalaking operasyon pag naagapan na maaga. Hindi rin biro ang gasto sa misyon ng World Surgical Foundation Philippines. Pero marami rin naman ang kusang loob na tumutulong sa kanila. May mga partners na pag nilapitan namin, medyo kusang loob din na tumutulong. No, so we have other corporate sponsors and some generous donors na tumutulong. Maliban doon, partnership with different organizations, malaking tulong din sa pagbawas ng gastos. Humihingi kami ng tulong sa lahat ng tao, whether corporation o kahit yung individual na tao. So may GCash, may Paymaya, meron din direct sa bank. Isasama ko na lang sa pagbigay ko sa'yo para pwede mo din i-flash. But that's how makakatulong sila. Aside from that, volunteer. No? May mga sa website din nakalagay din advance kung ilan yung missions namin. Kasi for the whole year, may nakaschedule na mission na eh. Pag nakita nyo sa website na ito yung pupuntahan namin, Jensan, sa Butuan, or pwede sila magpadala ng pasyente. That's also one. Isa sa target ngayon ng World Surgical Mission ang mapalawak pa ang serbisyong ibinibigay nila tulad ng dental, sa mata at maging sa mental health. Minsan kasi kadalasan mas nagagawa itong dental together with a medical mission. So pag surgical, but we had some and we do want to partner always with dental kasi malaking bagay din yun yung dental. This is with the Philippine Dental Association and locality. Dun sa eye care, normally a little sensitive yun because may specific kasi yung talagang medyo maselan din kasi yung mga ophthalmologist. So may constant communication naman kami with their society. May mga areas na pinapayagan nila, may areas na sabihin natin na sinasabi na meron silang adequate na manpower naman doon. Nakakabawas din sa pasyente ng mga sa locals. So we also want to be sensitive din sa ganun. Sa mental health, we did have partnership with some organizations, specifically Unilab, that really wants to also help in mental health. So pinapasok din namin yun, especially dun sa areas na nagkaroon ng trauma.
Pinakapangarap ng grupo ni na Dr. Suntay ay magkaroon ng dekalidad na serbisyo para sa mga nangangailangan ng operasyon sa lahat ng panig ng bansa. Gusto ko sana magkaroon talaga tayo ng program to help out DOH, national government, local government, to have a good plan talaga sa surgery. Based sa 20 years na nag-mission kami so far, ang nakita namin dahilan kung bakit may nangailangan ng ganitong operasyon, especially sa provinces, lack of manpower. Kulang yung surgeon or anesthesiologist. Kaya kami gumawa ng study para alam namin ngayon kung saan dapat mag-training ng doktor para ibalik namin dun sa certain area. Pag hindi na kailangan kami mag-mission, ibig sabihin maganda na yung sistema. So gusto namin na tumulong sa plano, na mabuting plano, talaga makapagbigay ng yung proper access to quality surgical care everywhere in the Philippines. So I think yun ang pinaka-goal. Higit sa kabuhayan, pag-asa ang dala ng Lamoyan Corporation sa mga taong may kapansanan. Pag-asa rin ang dala ng World Surgical Foundation Philippines sa mga mahihirap na nag-aakalang wala ng pag-asang gumaling sa kanilang sakit. Kung lahat tayo may kaisipan at puso na tumulong, mas magiging magaan at maluwag ang buhay ng bawat isa sa mundong ito. Sana po naibigyan ninyo ang ispan special na pagtatanghala aming palatuntunan Nakapaghatid ng kakaibang aral at leksyon sa buhay. hanggang sa muli sa kalang pa rin po ni Race ng Langit. Ino po si Paring Ray. At ako naman si JR Langit. Laging tandaan, Sa anumang laban, kasangga mo ang langit.